Nako, ito nasa ikatlong araw na po, no? Day 13 ng isinasagawang paglilitis sa kaso po ni VP Sara Duterte. Pero hanggang sa ngayon, ang sinasabi po ng ilang mga taga-subaybay o nag-oobserba, lalo na po yung mga magagaling na abogado, ay hanggang sa ngayon ay wala pa raw napapatunayan ang prosecution at para madiin at sabihin na talagang guilty ito si VP Sara Duterte dito po sa iniharap na impeachment laban po sa kanya. So sa ngayon mga kababayan ay ito nga may binabanggit to, isa po ito sa kilalang abogado, si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Ito po ay founding dean ng Baliwag University College of Law at siya po ay lawyer specializing in arbitration, data privacy, fintech at public sector law. At kilala rin known for his clear, accessible legal explanations. So yan po, no? At sinubaybayan ho natin itong programang abogado at nakusaan ay pinangunahan niya ni Attorney Mike Toledo, nakusaan ay nagsasabi na hanggang sa ngayon mukhang wala pa raw napapatunayan itong prosecution para talagang madiin ito si VP Sara Duterte. At ngayon parang ang lumilitaw mga kababayan ang ginagawa sa labas po ng impeachment court ay doon po nagsasalita kung ano-ano na scammer at sinasabi dapat na mag-resign itong si VP Sara Duterte. Ganun po yung mga komento na lang ng ilang mga private prosecutor. Pero ito pakinggan natin. Maganda ho itong binabanggit kasi dito po sa pinakahuli, yung last two hearing, trial, yung sa 12 at 13th. Di ba yung pati 11th tatlong araw ho yun na kung saan tumistigo ito pong taga-COA Commissioner Audit, yung si Attorney Roderick Wamil. Parang lumilitaw wala pa raw ho hanggang sa ngayon, wala pa raw na napapatunayan na parang madidiin ho talaga itong si VP Sara Duterte, particular dito po sa paggamit po ng confidential funds. Mga kababayan, pakinggan natin itong pahayag at si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. at para malaman ho natin at ano yung kanyang obserbasyon at opinion patungkol rito sa nagpapatuloy na paglilitis sa kasong impeachment po laban kay VP Sara Duterte. Panoorin po ninyo yung kanyang pahayag. Sa tingin mo ba at this point of the presentation of evidence in the impeachment case, on this particular article of impeachment, dito sa disallowance and misuse of public funds and not being able to account properly in violation of the law, sa tingin mo ba, sino ang mas malakas? Mas malakas ba yung presentasyon ng prosecution? At magaling ba yung sagot ng depensa? Or as of this point, medyo balanse lang? Alam mo kasi, Attorney Mike, sa sistema ng batas natin, kahit hindi magsalita yung depensa, o pwedeng manalo sa usaping ito Dahil ang burden ay nasa prosecution. And so far, tama si Attorney Jojo kung sinabi niya na kailangan ba talaga totoong pangalan pagka nagbibigay ka ng confidential funds? Hindi naman. Meron bang batas na nagsasabing kailangan mong ubusin yan sa isang taon? Bawal ba ang 11 days? O sabi naman ng COA, pwede naman kahit 11 days. Wala namang batas tungkol dun Kailangan ba official receipt? Hindi naman. Sabi ng COA, pwede naman acknowledgement receipt. So, at this point, mukhang hindi pa napapatunayang merong paglabag para maging grounds for impeachment. Kung yung ginawa nila ay ayon naman sa panuntunan. Hindi lang siguro ma-account. So, yung hindi ma-account, automatic ba na graft? Automatic ba na ground for impeachment? Yan. So, I think doon lang tayo na, yun lang ang question. Sa akin, tinitimbang ko yung bigat no sa prosecution pero parang kulang pa. Okay po, napakinggan nyo mga kababayan at lumilitaw, sabi niya sa kanyang pagtitimbang at pagtingin dito po sa takbuhon ng impeachment trial ay wala pa rin na nakikita siya na sabihin natin na may napatunayan na po itong prosecution para madiin ito si VP Sara Duterte sa mga aligasyon. Itong betrayal of public trust o itong
paglulustay ng confidential funds kasi ang dami ho eh. Lumitaw ho sabi ho niya, lumitaw sa mismong testimonya ng taga-COA na si Wamil na hindi naman labag sa batas yung paggamit ng mga alias. Yung mga, di ba, yung mga Mary Grace Piato, Sandy Lim, etc., etc., etc. Tapos, yung gain din ho, mga kababayan, yung paggastos sa lupon ng 11 araw. Wala rin hong ganon na labag sa batas. So, dito ho, parang lumilitaw ho, mga kababayan, na sa ngayon, hindi po ho nila napapatunayan. At ayon po rito kay Attorney De La Cruz at iba pang mga abogado, ang burden or yung karapatan ho o yung bola ay nasa prosecution para patunayan po nila yung kanilang mga aligasyon. At isa rin ho sa dapat na pagtuunan nila ng pansin, halimbawa dito yung mga pati yung pagpapa-encash ng mga ng pondo, kinakailangan nung idugtong ho at direktang isabit ho mismo kay VP Sara Duterte na siya ang nag-utos niyan, pa-encash, tapos ay siya rin ang nag-utos na ito gamitin mo itong mga alias na ito ng mga Mary Grace Piatos, tapos iniutos niya rin na kung kani-kanino igagastos yan itong pondong ito at patunayan din na kung meron bang ibinulsa o ganun. So mabigat ho itong mga aligasyon na dapat ho ay patunayan ng prosecution. Pero sa ngayon ay base rin po sa ilang mga abogado, parang yung ginagawa ho tulad po ni Attorney Lorna Kapunan at ng ilang pang abogado diyan po sa prosecution, nagsasalita na lang ho sila sa media na kung saan ay akusahan nila si VP Sara na scammer, di umano, at ang binabanggit isauli mo na yung pera, tapos ay humingi ng tawad, at itong pinakamatindi, wag na raw pong tumakbo sa 2028 presidential elections. Doon lang may i-connect mo na talagang isa po sa talagang plano at mission para dito sa impeachment trial na ito ay wag hong makatakbo sa 2028 elections ito pong si VP Sara. Bakit ho? Kasi ang daming malilintikan. Ang dami ho, at ang sinasabi nga ho di umano talagang marami raw makukulong kapag ito hong si VP Sara ang naging presidente. So ako naman ho bilang isang taxpayer, mga kababayan, mas gusto ko maraming makulong ho yung mga totoong nagnakaw, para mabawasan naman ho talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno, di po ba? At mabigyan din po ng katarungan yung mga ninakawan. Di ba, na halimbawa, yung mga sa flood control, imbes na nailagay ho sa tamang proyekto. Kasi ang nangyari ho rito, mga kababayan, yung mga pondo na nasa ibang project, inilihis po. Tapos dinala sa unprogrammed funds, tapos inilian po sa flood control. Buti sana kung ito nga flood control, mga kababayan, talagang naging matino po. At sabi natin, di kalidad, na wala ho yung pagbaha. Kung dati man sa isang bahay o sa isang lugar na gabewang ang baha, dahil sa flood control, naging hanggang sakong na lang, o yung sasakyan gutter deep na lang ho, mga kababayan, okay ho ito Pwede ho natin palampasin dahil talagang makasulan Pero mayroon nga hong lugar na dati nga ho hindi po binabaha. Tapos nilagyan po ng flood control project, binabaha na ngayon. Ayun ang matindi. Dati walang problema nung nilagyan ho ng project na kung ano-ano na substandard, lalong nagka-problema. Yun ho. So, yun ho, mga kababayan. At least ito, may mga binabagit lang ho tayo na mga pahayag, at syempre, importante ho ito. At makuha natin yung legal opinion, mga kababayan, ng mga nagmamasid dito po sa kasong ito. Kasi yun pong importante para wag ho tayong maligaw. At tumutok lang ho tayo dito po sa pagpapatuloy na impeachment trial. At yun nga ho sabi nga ho ni
ni VP Sara Duterte ay wala, talagang magulo raw ho ngayon eh. Napakagulo at dahil sa bending the law. At iginigit po ni VP Sara Duterte na hindi na raw po kailangan guluhin ang impeachment proceedings dahil anya magulo ang proseso nito mula pa sa simula. Ayan, ito isaktong sabi niya ho, I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napakalinaw naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives. Di ba, nagkaroon po ng impeachment proceedings yung House Committee on Justice na pinamumunuan ni Congresswoman Jerbil Luistro. Talagang doon mga kababayan, di ba, parang nagkaroon nga ho ng mini trial di po ba? At sabi niya, hanggang sa pagkakaroon po ng 2 tao na nakaupo. Siguro yung kanyang tinutukoy ay itong yung Senate President na si Win Gatchalian, tapos nagkaroon pa ng presiding officer, si Senator Chis Escudero. So, kaya sabi niya, naku, hindi na kailangan guluhin yung impeachment na yan dahil magulo na siya sa bending the law. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, ito mismong pahayag ni VP Sara Duterte patungkol dito sa kanyang, sa interview rin ho ito ang sinasabi niya, naku, hindi na kailangan guluhin yung impeachment na yan dahil talagang magulo na yan sa bending the law. Ito, panoorin natin. Ito pong si VP Sara Duterte. Gulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend. Okay, yan po, no? Inyo pong napakinggan ang pahayag ni VP Sara Duterte. Maikli lang ho yung bilanggit natin, no? At na may kinalaman dito po sa kanyang pahayag na kung saan ay wala, magulo raw ho dyan talagang hindi na kailangan guluhin, magulo na talaga. Ayun ho. So yan po ang issue nating pinag-usapan dito po sa ating episode na ito. So dalawa ho sabi po ng isang dean, abogado ito at dean sa isang college of law diyan po sa Baliwag. Hanggang sa ngayon ay wala pa raw napapatunayan. Kumbaga sa bigo pa rin po ang prosecution panel na mapatunayan at madiin ito pong si VP Sara Duterte na talagang may pagkakasala dito po sa kanilang mga aligasyon. So wala pa napapatunayan ng prosecution. At pangalawa ho, sabi po ni VP Sara, nako, wala na ho yan. Yung hindi natin kailangang guluhin yung impeachment na yan, trial sa Senado dahil talagang magulo na yan noong paman. Nung magsimula pa lang ho, dyan po sa House of Representatives. Kayo po, ano masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at dito po sa ating issue na pinag-uusapan. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share itong ating channel. At sundan niyo rin po yung aking Facebook page ka Eli Saludar at din po ang Eli Saludar para kayo po lagi updated sa mga issue nating pinag-uusapan at siyempre tayo po nagsisikap na nag-research, nagsasaliksik at dito ho wala itong wala ho tayong fake news o kung ano man nagawa-gawa lang. Lagi ho tayong may basihan yung ating mga komentaryo at sa katunayan ay humuhugot din tayo ng mga kumbaga parang resource person, may mga interview, yun ho, at para maipaliwanag sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.